Mga kababayan, gising, isa na namang palpak at nakakagulat na tagpo ang yumanig sa bulwagan ng Senado. May blind item ako sa inyo. Sino? Sino itong testigo ng prosekusyon na nagdala ng resibo raw? Pero pagdating sa tapatan, naging urong-sulong at paulit-ulit ang sagot. Hindi ko na patatagalin. Bistado si Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Regional Director ng BARM, supalpal, barado at tiklop siya sa matatalas at mabilis na bala ng batas ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ang ipinangalandakang matibay na kaso, nagmukhang hilaw na saging. Bakit nga ba galit na galit at halos mawalan na ng pasensya si Senador Alan Peter Cayetano? Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang basta drama. Ito ay tungkol sa buhay, kabuhayan at ang sagradong justice at batas sa ating bansa. Kaya naman, tutukan natin ang pasabog na ito dahil rekta tayo sa batas, walang paligoy-ligoy mga kaibigan. Okay, ha? Kamusta po kayo mga kababayan, lalo na mga masisipag nating mga OFWs na nagpapadala ng bilyong-bilyong remittances at ang ating mga lokal na manggagawa na araw-araw na nagbabayad ng buwis. Makinig kayo ng mabuti. Bakit natin kailangan busisiin ang kapalpakan ng isang testigo sa Senado? Simple lang, kapag ang gobyerno at ang mga ahensya tulad ng NBI ay naghain ng kaso na mahina, hilaw at puno ng factual errors, sino ang talo? Tayong mamamayan. Oras natin ang nasasayang, pera ng bayan ang nauubos sa mga hearing na walang patutunguhan. Nang tanungin ni Senador Alan Peter Cayetano si Attorney Lotok tungkol sa tinatawag na admission against self-interest at kung nag-iimbestiga ba talaga sila ng malalim. Ang isinagot ng testigo ay tila sirang plaka. Paulit-ulit, pabalik-balik, walang bagong anggulo. Sabi nga ni Senador Alan, hindi kayo nag-iimbestigang mabuti. Masakit pakinggan pero iyan ang katotohanan at kapag ang investigasyon ay palpak, paano natin makakamit ang tunay na hustisya, mga kaibigan? Okay, tignan ninyo ang resibong ito sa inyong mga screen. Ito ang mukha ng isang mambabatas na seryoso sa trabaho. Walang iba kundi si Senador Alan Peter Cayetano. He did not play games here. Ginisan niya si Attorney Lotok gamit ang purong batas at lohika. Etong mas matindi mga kababayan napilitang umamin si Attorney Lotok ng BARM, NBI BARM, na may mga mali at depekto sa kanilang certified template affidavits. Grabe, no? Kaya pag magpa-file ng kaso, talagang detalyado dapat. Isipin mo nga naman, NBI ka, regional director ka, tapos ang iaharap mong dokumento sa pinakamataas na hukuman ng bansa sa Senado ay may mga seryosong factual errors. Ginamit ni Senador Alan ang kanyang legal expertise para ipakita na hindi pwedeng basta-basta lang ang ebidensya kapag impeachment at seryosong krimen ang pinag-uusapan. Tinanong niya si Lotok, grave threat ba talaga o baka naman may iba pang konteksto? Naniniwala ba talaga kayo o nakigaya lang kayo sa agos? At dito na pumasok ang pinaka-shocking na part. Hindi man lang pala sinaliksik ng buo ng depensa ng NBI, ang depensa ng magkabilang panig bago naghain ng konklusyon. Kaya napareact si Cayetano. Paulit-ulit na tayo, paulit-ulit na lang, sabi niya, di ba? Okay, parang pinaikot lang ang Senado sa isang malaking sirko, mga kaibigan. Okay mga kasama, bago natin talakayin ang huling pasabog at ang hatol nilan, gusto ko muna magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Salamat po magto 24,000 subscribers na po tayo at 24%, 24% na po tayo bago po ang
100,000 subscribers. Kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang ating mga legal breakdown na tulad nito para buksan ang isipan ng bayan, huwag po kayong mag-atubiling suportahan ng ating channel gamit ang super thanks sa ibaba ng video na ito. Ang bawat piso po ay direktang napupunta sa pagpapalakas ng ating produksyon para tuloy-tuloy na ating maihatid ang katotohanan ng walang takot at walang kinikilingan. We are on the road to 100,000 subscribers to show the strength of our community. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon. Mga Ay, nako. Okay. Mga kaibigan pero hindi lang dyan nagtatapos ang issue. Ano po yun? Bakit nga ba naging mitsa ng matinding pagpuna si Attorney Lotok? Grabe, ang dami rin pong itinanong ni Senador Robin Padilla sa kanya at ni Senador Bongo sa kanya. Di ba? Senador Amy Marcos. Marami po, no? Kahit yung mga kalaban, Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, grabe. Iba po talaga. Pero alam naman po natin kung sino yung boboto nitong mga to, di ba? Pero magtataka din po ako, bakit po siya napunta sa BARM? Taga ano po siya sabi mo ng Iloilo, di dapat dun sa Iloilo na region, di po ba? O di naman kaya, bakit po napunta siya doon? Cybercrime Division is parang national po yan, no? Under sa central office ng NBI. Maganda po yung trabaho na yan no? Abogado. Pero siguro may alam naman po ito dahil matagal naman po siya sa Cybercrime Division. Nag-start po siya dyan actually, di ba? Nag-ano po siya, digital forensics pa yan Ibig sabihin, magaling po, Hindi, dapat tinanong din kung may mga certification din po siya tungkol sa mga ganyan. Di po ba? Kasi naging head Naging Cybercrime Division, naging Division Digital Forensics, etc. So, ibig sabihin, years of experience, may alam. Pero hindi natin alam kung expert po talaga. Di po ba? Ngayon, hindi lang kay Cayetano, kundi pati sa ibang mga senador tulad ni Senador Raffy Tulfo na sinabing not qualified ang testigo sa ganitong kalibre ng kaso. Nako. Etong mas matindi. Itong mas matindi mga kababayan. Kapag ikaw ay humarap bilang testigo ng taga-usig o prosecutor, inaasahan ng buong bansa na kabisado mo ang bawat tuldok at kuwit ng inyong affidavit. Pero ang nangyari, nabistado na gumamit lang pala ng template o kopyang formularyo, no? Kasi minsan may mga ganyan po, templated lahat po, di ba? Hindi natin pwedeng i-compromise ang hustisya para sa political points. Kaya tama lang ang ginawa ni Senador Alan Peter Cayetano na kastiguhin at ituwid ang proseso. Ipinakita ni Cayetano na sa ilalim ng batas at ng Supreme Court rules, ang ebidensya ay dapat malinaw, hindi nakabase sa haka-haka o conditional na interpretasyon ng kung sinong opisyal. At saka yung ebidensya po reproducible at saka consistent po, mga gano'n, no? Okay, ngayon mga kababayan, ang hatol nila, Mga kababayan, dumating na tayo sa ating pagtatapos. Ito ang aking hatol nila. Ang Senado ay hindi entablado ng dula-dulaan kung saan pwede kang magdala ng hilaw na testigo at umaasang makakalusot sa simpleng paulit-ulit na sagot. Kudos kay Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang mahigpit ngunit patas na pagbusisi. Ipinakita niya na kapag batas ang pinag-uusapan, dapat walang kinikilingan, katotohanan lang ang dapat mangibabaw. Para naman sa ating mga taga-usig, ayusin ninyo ang inyong mga resibo para hindi kayo masupalpal sa harap ng buong bayan. Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Sang-ayon ba kayo sa ginawang paggisa ni Senador Alan Peter Cayetano sa testigo ng prosekusyon? O sa tingin ninyo ay masyado lang siyang naging mahigpit? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Gusto kong basahin ang mga reaksyon ninyo. Muli, ako sila mag-subscribe na para manatiling mulat at updated sa tunay na balita sa likod ng mga headlines. Kita-kit sa susunod na talakayan, mabuhay ang Pilipinas!
Hanggang sa muli.